consistent about this. Nakaupo pa si Pangulong Duterte, sinasabi ko may mga mali. Meron nga akong kaibigang pulis Kaibigang pulis, koronel. Dahil sa nandun siya sa isang station, nilagay siya bilang station commander. Tapos, ang order, sabi niya, dahil ayaw naman niyang magpa-interview sa akin, sabi niya, ang order, kailangan merong napapatay na mga drug suspect. Opo, sinabi niya sa akin yun. Pero wala naman pinag-usapang pera. Sabi niya, para hindi ko kaya. Ibig sabihin, hindi niya kayang pumatay ng just for the sake of compliance. Ayun, binitawan niya yung istasyon. Di baling wala siyang station na hinahawakan. Pero wala, malinis naman yung konsensya niya. Parang ganun yung sinasabi niya. So, ang point ko lang dito po mga kababayan, meron talagang masamang nangyari nun. Pero ang tanong, meron bang mabuting nangyari o dinulot doon? Kaya nga kailangan laging dalawa ang pagtingin natin dyan Kaya nga ako, gusto kong malaman kung ito bang sinasabi ni Garme, totoo. Yung ba sinasabi ni Espinido, totoo. Hindi po ba? Yun lang ang gusto ko. Tinatanong nyo, ano ba tinutumbok na sinasabi? Yun lang. Yun lang, mga kababayan. O eto, Liam TV28, DDS ka po pala, Katunying. Hindi ba? Mga kababayan. DDS ka rin pala, Katunying. Yun ang nangyari sa buhay natin dito sa Pilipinas. Kapag ka, alam niyo po ang naging buhay ko dito, especially ako, babanggitin ko lang as an example yung sarili ko. Halimbawa, meron po akong sinabi na wari baga anti-Duterte. Anti-Sara o anti-Digong. Ang sasabihin sa akin, wala kang utang na loob. Tunying. Pagka naman meron akong binanggit na siguro may bahid ng sabihin na nating pag-acknowledge doon po sa mga nagawa ni Pangulong Duterte. Ano po? Ano sasabihin sa akin? DDS ka. DDS ka. Yan ang buhay natin ngayon, mga kababayan. Opo. Yan ang buhay natin ngayon. May masabi kang pabor laban sa kabilang panig. Pabor para sa isang panig, ang tingin sa iyo ay kalaban na nung panig na iyon. Wala. Yun talaga. Yun talaga buhay natin. Tanggapin na natin ng totoo. Nasasaktan ba ako doon? Well, tao lang naman ako. Minsan, nasasaktan ka rin. Pero, minsan naisip ko, isa lang ang kahulugan nito. Ang bayan natin masyado pong hating-hati. Ang bayan natin talaga ay masyadong divided. Opo. Na kailangan meron ka lang isang papanigan. Hindi pwede yun Hindi po pwede yun Ako, I can brag about my record tungkol dyan. Mga presidente na pinupuri natin pag dapat purihin, pero ating binabatikos pagka hindi dapat na purihin. Di po ba? Hindi po pwede yun na, halimbawa, si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba? Pare-pareho nga kami ng sinasabi. Ano sinasabi natin? Ang mali ay labanan. Ang tama ay ipaglaban. Hindi ba? Kaya naniniwala tayo na ang Pangulo mismo ay sang-ayon na siya pinupuna. Hindi lang siya, pati ang gobyerno niya. Hindi po ba, mga kababayan? Anyway. Ayos na dahil inaantok na ako. Maaga papasok ko bukas Ngayon, eto po ang iiwan ko lang po ito mga kababayan. Doon po sa statement, doon pong sworn affidavit statement na binasa po at iniyakan pa ni PCSO, former PCSO General Manager Garma, ay meron po siyang
isang binanggit sa statement niya. Ito, gusto ko po itong talakayin sapagkat may mga nababasa kasi ako dito eh. Ano po sabi niya? Isang maga daw nung May something 2016, sabihin, hindi pa presidente si Duterte, baka sigurado panalo na siya, pero tinawagan daw siya, pinapunta daw siya at sinabi daw sa kanya ni noon ay nanalo na Pangulong Duterte noong 2016 na kumuha ng police officer, eto with emphasis, kumuha ng police officer na ano daw, na miyembro ng Iglesia ni Cristo. Alam nyo, mga kababayan, kung gaano lang kaliit ang porsyento ng Iglesia ni Cristo sa kapulisan, napakaliit lang po. Napakakonti lang nung Iglesia ni Cristo na pulis o kaya police officer. Opo. Kasi ang pulis ngayon, nasa 200,000 na yata mahigit ang bilang eh. Pero ang tanong ko doon, una, kung hindi pa ninyo alam, si Pangulong Duterte, bago siya naging Pangulo, ay hindi po niya masyadong pinapahalagahan ng Iglesia ni Cristo eh. Ang totoo nga po nun, hindi po may pagkakataong hindi ibinoboto ng Iglesia ni Cristo. Ito pong si Mayor Duterte noon. Kaya nga minumura din niya ang Iglesia ni Cristo eh. Ngayon, para sabihin niya kung totoo man 'yon na kumuha ng police officers ng mga Iglesia ni Cristo, salita ni Garma 'yon na di umano inutos ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pangalawa, pagka ba, dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na napakakaunti lang naman ang iglesia niya, pagka ba merong ibang police officer, halimbawa police officer, si Garma mismo, sasabihin ba niya, pumili ka ng mga Katoliko, o kaya Muslim, pumili ka ng mga Muslim, o kaya naman ay mga born again, pumili ka ng mga born again. Hindi po ba mga kababayan? Well, hindi ko maintindihan kung bakit nasali bigla ang pangalan ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Bakit nagkaganon? Alam niyo sa Iglesia ni Cristo, kung hindi niyo pa alam, kung meron pong kaanib sa Iglesia ni Cristo na gumagawa ng masama, halimbawa pumapatay, nakasuhan, itinitiwalag po yan sa Iglesia ni Cristo. Itinitiwalag po. Ito nga si Leonardo, tiwalag eh. Opo, sasabihin ko sa inyo, si Leonardo ay dating Iglesia ni Cristo. Pero ngayon po ba ay nasa iglesia? Wala na, tiwalag siya. Bakit? Sapagkat sa Iglesia ni Cristo, meron pong tinatawag na pagtitiwalag. Opo, may kinakailangan pong, sa iglesia, opo, meron pong ganong tuntunin sa iglesia eh. Kaya nagtataka ako kung bakit sa statement ni Garma, ano ba gusto nilang sabihin? Gusto ba nilang sirain ang Iglesia ni Cristo kasi wala siya sa usapan eh. Maliban na lang kung ang gusto po ng liderato ng Kongreso o ng pamahalaan, awayin natin yung buong Iglesia ni Cristo. Oo. Opo, ito, tanong ni Anastasia Alves. Opo, tama po kayo. Ganun po sa iglesia eh. Ganun po sa iglesia kapag may, halimbawa, merong isang kapatid na damay sa isang krimen, itinitiwalag po ng pamamahala, especially kung kinasuhan na.
Hindi po tama ito eh. Bakit po hindi namin, ako mismo, paano hindi ko iisipin na merong sadyang inilagay ang pangalan ng iglesia doon? Nabasa naman na ninyo yung statement ni Garma eh. Nabasa naman ninyo eh. Pwede nyo nga itanong, ba't ba nakalagay yung pandito? Hindi, wag mo na isama yan dahil sa ano ba yun? Paano yung ibang pulis? Di ba Katoliko yung ibang pulis? Mahirap eh kasi pwede ba namang porket merong isang INC member, sasabihin mo na yung pambihira naman, no? Yan ang sinasabi ko. Walang ganunan. Walang ganunan. Kung gagawin niyo yun, sabihin niyo, ito, halimbawa, si Congressman Dan Fernandez, ako po ay isang Katoliko. Magtatanong po ako sa isang Katoliko din. Ito pong sinungaling na ito, Katoliko po ito. Sasabihin niyo ba yon? Hindi. Hindi po yun, mga kababayan. Hindi po ganun ang style. At hindi po tama yun kasi hindi naman to usapang pang-relihiyon. Hindi naman religious issue to. Hindi to religious issue, mga kababayan. Alam niyo uulitin ko lang ha. Uulitin ko lang. Diba, magsasalita doon. Halimbawa lang to ha, sample ko lang ha. Si congressman ako, sasabihin niya, o ikaw kasi ano ba relihiyon mo? Hindi kasi usapang relihiyon to eh. Hindi po ito usapang relihiyon, mga kababayan. Well, anyway, nagtatanong lang, yung bang iisip ka tuloy, ano ba layunin? Ano ba pakay? Ano ba pakay nitong ating mga kaibigang mambabatas? At pati na rin mismo ni Garma, di ba? Ano ba pakay? Para bigla pa ninyong babanggitin ng pangalan ng Iglesia ni Cristo. Ano pakay? Natural. May pakay dyan, mga kababayan. Rail buggy. Affidavit ni Garma yan. Pwede bang pakialaman ng Congress yan for the purpose of transparency? Kayo naman, no? Para naman kayong ipinanganak kahapon. Anyway. Basta, yun lang ang tanong natin. Bakit na-single out na naman ang Iglesia ni Cristo dito? Bakit? Meron ba kayong pakay? Ano ba pakay ninyo? Anyway, mga kababayan, bakit nyo kailangan banggitin yon? Anyway, maraming salamat po sa inyo, mga kababayan. Mag-iingat po kayo palagi. Lalo ngayon, 10:05 na po ng gabi. Opo. Tulog na tayo. Ako naman hindi, by the way, si Garma, hindi Iglesia ni Cristo si Garma, hindi po. Ang alam ko, Iglesia ni Cristo dati ay ito pong si Colonel Leonardo, pero si Colonel Leonardo po ay hindi na po Iglesia ni Cristo ngayon. Ano po? Okay, mga kababayan. Ingat po kayo. Bye-bye. Happy weekend. Woohoo! Tunin na tayo kay Katonyi. Lahat ng mga debate totoo, mga saloobin ng mga tao. Tunin na tayo kay Katonyi.